Magandang araw mga kabopols. Usap-usapan ngayon ang tensyon sa gitnang silangan, partikular na ang Iran at Israel. At sa kabila ng malayong distansya, ang Amerika ay sangkot din sa kaguluhang ito na nagugat mula sa ideology, geopolitics at seguridad na tumagal ng dekada. Sa videong ito, isa-isahin natin kung paano nga ba umabot ang tensyon sa puntong ito. Hindi lang ito tungkol sa mga bomba at mga missiles, kundi pati na din ang pinagmulan ng galit at kung bakit nakikialam ang Amerika. Balik muna tayo sa kasaysayan. Mahigit 40 taon na ang nakakaraan, ang bansang Iran ay nakaranas ng malawakang modernisasyon at pag-angat ng buhay sa ilalim ng Shah o hari na si Mohammad Reza Pahlavi noong 1960s at 1970s. Tinawag ito na White Revolution, mga reforma na nagpabago ng lipunan at ekonomiya, kasama na ang land reform, industrialization, malawak na infrastructure development at paglawak ng edukasyon. May mga universidad, infrastruktura at mga modernong serbisyong pampubliko na umusbong at ang mga middle class ay lumago. Ang mga kababaihan ay nakakuha ng mas maraming karapatan at oportunidad, kabilang ang pagboto, mataas na edukasyon at paglahok sa mga iba't ibang trabaho. Sa madaling sabi, ang sistema ng pamumuhay lalo sa mga pangunahing lungsod sa Iran ay maaaring maihambing sa mga kanluraning bansa tulad ng Amerika. Mula sa pananamit hanggang sa pang-araw-araw na aktibidad na nagpakita ng isang mas bukas at modernong lipunan bago ang revolusyon. Ngunit noong 1979, nagbago ng tuluyan ang kapalaran ng Iran nang bumalik mula sa pagkakakulong si Ayatollah Ruhollah Khomeini at pinangunahan ang malawakang pag-aalsa laban sa monarkiya sa ilalim ng Shah. Sa loob lamang ng ilang linggo, bumagsak ang pamahalaan ng Shah at napalitan ito ng Islamic Republic na ginabayan ng mga kleriko at relihiyosong leader. Ang revolusyong ito ay hindi lamang pampolitika, nagdala ito ng radical ideology mula sa isang mas bukas o tila malakanluraning estado, naging isang teokratikong bansa na may relihiyosong supreme leader. At ito ang naging bagong pundasyon ng gobyerno at ekonomiya ng Iran at ang pagkalas nila sa impluwensya ng mga kanluraning bansa. Itinigil ang diplomatikong relasyon ng Iran sa Amerika at iba't iba pang bansang kanluranin. Tinawag ng Iran ang Amerika bilang Great Satan at Israel bilang Little Satan na simbolo ng pagkontra sa impluwensya ng mga bansang iyon. Sa kasalukuyan, ang Iran ay pinamumunuan ng isang theocratic government na may malawak na kapangyarihan mula sa mga kleriko. Matagal nang sinisisi ang Iran dahil sa mga ideolohiyang anti-Israel. Matagal na itong nananawagan sa paglaho ng Israel at tuloy-tuloy na pagkalat ng mga propaganda laban dito. Sumusuporta rin ang Iran sa mga terrorist groups tulad ng Hezbollah, Hamas o Houthi at iba pang mga militanteng grupo sa rehiyon na may tensyon sa Israel at iba pang bansa. Bukod pa dyan, bumubuo din ng Iran ang nuclear program na pinaghihinalaang may intensyon na i-develop ito bilang armas nuklear. Isang bagay na lumalabag sa mga kasunduang pansandatahan. Idagdag pa dito ang mga isyu sa paglabag sa mga karapatang pantao kung saan maraming international organization ang matagal nang nag-uulat tungkol sa paghihigpit sa malayang pamamahayag, pag-aresto sa mga sumasalungat sa gobyerno at paggamit ng mabibigat na parusa sa kanila. Kontrobersyal din ang mga batas na nakakaapekto sa kababaihan tulad ng sa pilitang dress code at limitasyon sa ilang personal at pangpublikong kalayaan na naging sentro ng malaking protesta nitong mga nakaraang taon. Ang mga bagay na ito ang nagpatindi ng takot at kritisismo laban sa Iran at sa mga kadahilanang ito, napatawan ng Iran ng mga sanctions at economic pressures mula sa US at iba pang bansa dahil sa mga nabanggit na issue at mga paglabag sa karapatang pantao. May dahilan kung bakit may direktang pakikilahok ang Amerika sa tensyon na ito. Isa dito ay security at strategic interest. Ang Amerika ay matagal nang nangangalaga sa seguridad ng Israel at iba pang kaalyado sa gitnang silangan at ayaw nitong magkaroon ng nuclear armed state na pwedeng magbanta sa kanilang mga kaalyado o sa kanilang sariling interes. Karamihan sa mga bansa kasama na ang US, Israel at maraming bansa sa Europa ay ayaw makita ang Iran na mag-develop ng nuclear weapons dahil ito ay maaaring magpalala ng tensyon sa gitnang silangan
Bukod dito, ang international organization ay naniniwala na ang pagdami ng mga bansang may armas nuklear ay nagdudulot ng mas mataas na panganib sa pandaigdigang seguridad at kapayapaan, kaya mariin nilang pinipigilan ang ganitong aktibidad. Isa pang dahilan ay ang gitnang silangan ay punong-puno ng mga rivalries, mula sa alitan sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia hanggang sa Israel at mga Gulf states. Kaya't aktibo ang US upang hindi masira ang balanse at maiwasan ang malawakang digmaan. Higit sa lahat, bukod sa strategic interest, ang US at Israel ay may malalim na alyansang militar at diplomatikong pagtutulungan na nagpapalakas sa posisyon ng Israel laban sa anumang banta. Sa madaling sabi, ang US, Israel at Iran ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng iba't ibang salik tulad ng dekadang kaibaan ng ideology, pagtaas ng tensyon dahil sa nuclear at ballistic missile programs, suporta ng Iran sa mga grupong militante na kontra Israel, at marami pang iba. At habang nagaganap pa rin ang mga laban at diplomatikong usapan ngayon, isang bagay ang klaro, hindi ito madaling issue at hindi rin ito matatapos ng isang araw. Ano sa palagay niyo mga kabopols? Anong opinion ninyo sa mainit na issue na ito? Mag-comment kayo sa baba. Gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.